Alleluia, 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 Alleluia. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang araw ng ating pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. At sa tagpong ito, kung saan dinala ng mga magulang si Maria at si Jose ang kanilang anak, noong ito ay sanggol pa para ihandog doon sa dambana, doon ihandog sa Panginoon. Dahil ayon nga sa kanilang tradisyon na ang bawat panganay ay ihahandog sa Diyos. At dito po nagkaroon ng pagtatagpo muli ang Panginoon at ang tao sa katauhan ni Simeon na siyang naghihintay sa muling pagdating ng pagdating ng Panginoon. Dahil ito yung unang pagdating, ang inihintay natin
ay ang ikalawang pagdating o ang muling pagbabalik ni Jesus. Pero dito po, sabi nga, nang makita ni Simeon ang sanggol, ito'y kinalong at nagpuri dahil nakita niya na ang katuparan ng pangako ng Diyos. Sabi po sa kanya, hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas o ang tagapagligtas. At pinatunayan ni Simeon na ang sanggol na si Jesus ang Mesiyas na magliligtas sa bayang Israel. So muli, ang dalangin ni Simeon, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Bago po yan, si Simeon, sa kabila ng, sabihin natin may katandaan na si Simeon. Wala na siyang ibang ginawa, kundi ang maghandog sa templo, ibigay na ang kanyang sarili sa paglilingkod sa templo hanggang sa matupad ang pangako ng Diyos sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi nakikita ang Panginoon. So sa atin po, marahil, iba sa inyo na medyo mga bata-bata pa, hindi ko alam kung ano ang dinadasal ninyo nung araw ng Kapaskuhan, ng isilang ang Panginoon. Marami ang dinadasal, Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. Panginoon, bigyan mo ako ng pamilya. Panginoon, bigyan mo ako ng magmamahal sa akin. Panginoon, bigyan mo ako ng maraming pera. Yung iba sa inyo, nagdadasal din, Panginoon, sana may makulong na sa mga magnanakaw. Iba't iba po ang kahilingan natin. Minsan depende sa estado ng buhay natin. Kung ikaw ba ay bata pa, ikaw ay binata, ikaw ay may asawa na, o ikaw ay matanda na. So titingnan po natin sa aspetong ito, si Simeon, ang kanyang panalangin sa kanyang katandaan. Panginoon, kunin mo na ang iyong abang alipin. So ilan ba sa atin dito ang nagdarasal at lumalapit sa poong Nazareno at nagsasabi, Lord, kunin mo na ako, Lord. Okay na ako. Nagampanan ko na ang mga dapat kong gampanan. Nagampanan ko na ang maging magulang ng naayon sa iyong kautusan. Nagampanan ko na ang aking misyon sa mundong ito. So, kailan kaya natin bibigkasin sa paglapit natin sa Panginoon na kunin mo na ako, Lord, handa na ako. Pero kailan ka nga ba talaga magiging handa? Minsan sa katandaan natin, kahit na may sakit na, gusto mo pa rin, Lord, mahabang buhay. Pero sa kahabaan ng buhay, pag ini-evaluate, maganda siguro, i-evaluate natin ang ating mga naging pamumuhay kasi patapos na rin naman ang 2025, paano ka nabuhay sa taong 2025 para ang hilingin mo sa Diyos ay, Lord, another year. Habaan mo pa ang buhay ko. Lord, damihan mo pa ang pera ko. So hanggang kailan? Pero sana po, kasi hindi natin mapipigilan, darating at darating muli ang Panginoon. Nawa sa kanyang muling pagdating, masabi mo na, handa ka na, kunin mo na ako, Panginoon. Amen.